blood and its circulation. Blood circulates through the cardiovascular. Blood circulates through the cardiovascular system in fish. Fish have the closed circulatory system, meaning that blood is contained within vessel and heart. Sinasabi po dito is, yung isda is may ano siya, may closed circulatory siya. Meaning yung ano niya is, yung blood niya is nagko-contain ng vessel and heart. Driven mainly by heart muscle contraction. The heart rate is strengthened of construction and regulated by the nervous system and hormones allowing the fish to adjust its cir- circulation based on its activity level and environmental condition. Meaning po is, parang dito po is inaano niya na, ang nag-aano is yung heart muscle, na dito siya, ang inaano niya is, siya yung nag-a-adjust pag, ano, paiba-iba po kasi yung, ano, ng activity level ng isda and ganun din yung environmental condition. Siya yung parang nagko-control sa ganun. And essential for oxygen, transport, nutrition, and waste removal. The circulatory system in fish is complex and vital network that ensure the delivery of oxygen and nutrients, that the removal of waste product, the maintain of overall homeostasis. These functions are essential for the fish survival and well-being. Parang dito naman ang sinasabi is, siya yung ta-transport ng oxygen, ng nutrients, and siya din yung nagtatanggal ng waste removal. Parang ang pinaka-function niya is parang siya yung nagiging parang mag-survive yung isda. Parang ganon. Next slide po. Major functions of blood: respiration, transport oxygen from the gills to body tissues and carries carbon dioxide to the gills. Nutritive, deliver nutrients like glucose, amino acids, fatty acids, vitamins, and minerals from the digestive system to body tissues. Excretory, remove waste products such as urea, uric acid, and creatine from cells. Homeostasis of water and electrolyte balance. Maintains proper levels of water, glucose, and electrolytes in the body. Hormonal and regulatory function. Transport hormones and antibodies that regulate body processes. Oxygen delivery and heart functions are also controlled by temperature, pH, and nerve signals. So, sa respiration, ang trabaho ng dugo, para siya yung maghahatid ng oxygen galing sa gills papunta sa parte ng katawan ng isda. Tapos pagbalik nun, may dala-dala na siyang carbon dioxide para ibalik sa gills para ma-release. Sa nutritive naman, ang dugo naman niya nagdadala ng nutrients tulad ng glucose, amino acids, fats, vitamins, at minerals. Galing sa tiyan, papunta sa mga tissues. So, para siyang food delivery systems. And then, sa excretory, siya yung nagre-remove ng waste tulad ng urea, uric acid, at creatine mula sa cells. And then, para hindi maipon yung dumi sa loob. And then, sa hemostasis of water and electrolyte balance, tinutulungan naman ng dugo na panatilihing tama ang tubig, glucose, at electrolyte sa katawan ng isda. So, kapag stress yung isda or may pagbabago sa environment, nag-iiba din yung blood glucose, kaya ina-adjust nito ng katawan para balance pa rin. And then, sa hormonal and regulatory function, yung dugo yung nagdadala ng hormones at antibodies na nagko-control sa mga proseso ng katawan. So kasama rin
Kasama rin ito ang pag-regulate ng oxygen delivery at heart function. Regulation of circulation. Annual control, temperature and hormones affects heartbeat. Emperine and increase heart rate in rainbow through. Neural control, vagus nerves, carnal nerves, slow heart rate, response to simulate like light or vibration. So, sa annual control, dito yung temperature, kung malamig yung tubig kung nasan yung isda, bumabagal ang metabolism ng isda. So, ibig sabihin, hindi niya kailangan ng maraming oxygen. Kaya bumabagal din ang tibok ng puso niya. So, sa hormones or adrenaline, kapag natatakot o nai-stress ang isang isda ay naglalabas ito ng adrenaline at nagpapabilis ng tibok ng puso para mas mabilis niyang makuha yung oxygen muscle niya. So, sa annual control or ginagamit ang nerves, ang vagus nerves ay nagpapabagal ng tibok ng puso. Ito din yung parang preno ng puso or nagpapakalma kapag nagpapahinga ang isda para hindi masyado mapagod yung puso. So, sa response to simulate, ito naman yung nagre-respond ng nerves or kaya pagbigla ang simulate katulad ng ilaw o vibration, pwedeng bumagal ang tibok ng puso ng isda para maghanda sa posibilidad na panganib or mag-adjust sa bagong environment. Blood composition and volume. Blood volume as percentage of body weight. Bony fish. Bony fish, their blood volume makes up to 3 to 7% of your total body weight. Elasmobranch. This group, like shark, rays, and skate, has a blood volume of 4 to 8% of their body. Agnatas. These are jawless fish like clownfish and hagfish, and they have relatively higher blood volume, ranging up to 8 to 20% of their body weight. Blood components. Plasma. Water gases, protein and electrodes, nutrients. Plasma. This is liquid part of the blood and composed of water, gas, protein and electrodes and nutrients. It serves as medium for transporting and substance throughout the body. Cells. These include the red blood cells, eukaryotes for oxygen transport, and white blood cells, eukaryotes for immune defense, and prokaryotes, platelets, which is involved in blood clotting. Limbs. This is like similar siya sa plasma liquid. Na ano siya yung parang napapaligiran ng tissue na nagpo-provide ng nutrients, and siya din yung nagtatanggal ng waste product. Or oxygen carrier, nucleated and varying size among fish, smaller RBCs, faster oxygen exchange, efficient swimming. So, yung red blood cells, siya yung humahawak at nagdadala ng oxygen galing sa gilid sa punta sa buong katawan. Smaller RBCs, faster oxygen exchange, efficient swimming. Kapag mas maliit ang RBCs, mas mabilis sila magpalitan ng oxygen sa gills. Ibig sabihin nun, mas mabilis makakuha ng oxygen, tas
mas efficient ang delivery sa muscle. So, mas mabilis at matagal makakalangoy ang isda. White blood cells, YBGS. Lymphocytes is immune defense. So, yung lymphocytes ay pang defense against infection. So, may dalawang uri nito. Yung B cells ay gumagamit ng antibodies na lumalaban sa germs. T cells ay pumapatay naman ng infection cells at tumutulong sa ibang immune system. So, next, thrombotics clotting. So, dito naman is, ito siya yung nagpapatigil ng dugo, ay pagdudugo, o tumutulong para mag-clot yung dugo kapag may sugat yung isang isda. So, next, yung monostics. Ito naman yung kumakain ng germs and mga dead cells at iba pang basura sa katawan ng isda. And mga nililinis nila yung mga unwanted particles sa loob ng katawan. So, sa cytotoxic cells ay ito naman yung pumapatay ng infection cells at cancer cells. Ito din yung para hindi bumalik yung isang sakit or para hindi na lumaki yung isang cells, cancer cells o infection cells sa katawan ng isda. Blood-forming organs. Fish type: hungfish, lamprey, elasmobranch, taillope. Main blood-forming site: gut envelope, dorsal fatty tissue, Leydig's and epigonal organs, spleen, and kidney and spleen. Hungfish: the main blood forming is gut envelope. Lamprey: blood forming is primarily occur to dorsal fatty tissue. Elasmobranch: this group, which is include shark and rays, form blood the Leydig's and epigonal organs and the spleen. Teleos: these are modern bony fish and their blood is mainly formed in the kidney and spleen. Hemoglobin in fish. Function: increases oxygen carrying capacity. Types: monomeric in lampreys and hagfish. Trimeric in Leos. Influencing factors: pH, carbon dioxide temperature, phosphate. So, yung hemoglobin nga, ayun yung nga yung nagdadala ng oxygen sa dugo. So, kapag mas maraming hemoglobin, mas maraming oxygen na kayang i-deliver sa katawan ng isda, lalo na sa muscles habang lumalangoy sila. Types of hemoglobin: yung monomeric, sa lampreys at hagfish, ito yung simpleng version ng hemoglobin. Meron siyang isang unit lang. Dahil primitive yung mga species na to, simple lang din yung hemoglobin nila. Sa tetrameric naman, sa teleos, ito naman yung mas advanced na hemoglobin. May 4 na subunits. Dahil mas complex siya, mas efficient mag-bind at mag-release ng oxygen. Perfecto para sa active fish na mabilis lumangoy. Circulator of system overview. Flow of blood, body, veins, heart, gills, and arteries body. Veins carry oxygenate blood, blue. So, arteries carry oxygen blood is red. So, ang circulation system sa katawan ng isda is nagbibigay ng ng oxygen, nutrients, and hormones at iba pang importanteng bahagi ng parte ng isda. So, sample dito is body. Dito yung
paggamit ng oxygen at mga nutrients ng cells at paggawa ng carbon dioxide at waste products. So sa veins naman is siya yung nagdadala ng dugo na walang oxygen, deoxygenate and waste products sa pabalik sa puso. Yung heart is ito naman yung nagpa-pump papunta sa gills ng isda para makakuha ng oxygen. Gills. Dito kinukuha ang oxygen mula sa tubig at nilalabas ang carbon dioxide. Ang arteries naman ay nagdadala ng dugo na may dalang oxygen na at nutrients mula sa gills o sa lungs papunta sa buong katawan. At dioxygenes or yung kulay blue, ito yung oxygen na sa mga fish is may heart and gills separates of oxygen mula sa tubig diretso sa katawan nila. Heart of fish. Sinus venous. Collect the venous blood. Parang siya yung nagko-kolekta ng mga deoxygenated blood, tapos ibabalik siya, nagaling sa katawan. Tapos, yun. Arterium. Push the blood to ventricle. Parang siya yung nagtutulak nung dugo pabalik sa ventricle. Tapos ventricle, main pumping chamber. Parang siya yung pinaka-main na nagpa-pump ng dugo sa mga ugat. Parang ganon. Tapos, conus bulbous arteriosus helps smoothing out the blood flowing from the heart. Parang siya yung natulong sa siya yung natulong para maging smooth yung paglabas ng dugo sa sa puso ng mga isda. Ganon. Arteries and veins. Dorsal aorta carries oxygenated blood to body. Posterior cardinal vein returns blood to heart. Branches. Caudal vein, blood from caudal, anal, and dorsal and adjacent muscles. Rectal vein, blood from kidney. Renal veins, blood from kidney tissues. Parietal veins, blood from abdominal integument. So, yung dorsal aorta, ito yung main artery na nagdadala ng oxygenated blood or papunta sa buong katawan ng isda. While yung posterior cardinal vein naman, ito yung malaking vein na nagbabalik ng dugo pabalik sa puso. Dito dumadaan yung dugo na galing sa likod at lower parts ng katawan. So, may mga branches to tulad ng sa caudal vein or tail. Ito yung vein na sa buntot na nagdadala ng dugo mula sa tail pabalik sa posterior cardinal vein. And sa rectal and renal veins naman, dito madaan yung dugo galing sa kidney area. Tinutulungan nito ang filtration at pagbabalik ng blood flow. Dun sa parietal veins naman or sa abdominal wall, mga veins sa abdominal wall ng isda, nagkokolekta ng dugo mula sa sides o walls ng tiyan at binabalik ito sa main venous system. So in short, yung arteries gaya ng dorsal aorta ay yung nagdadala ng oxygen-rich blood papunta sa tissues, habang yung veins gaya ng posterior cardinal vein at yung mga branches nito ay naman yung nagbabalik ng dugo pabalik sa heart para ma-oxygenate ulit. Adaptations and summary. Efficient oxygen transport system. Heart and hemoglobin adapt to habitat, temperature, and oxygen level. Balance of neural and hormonal control maintains steady circulation.